Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Ang nakaraan. Kailangan niya bilasan at hanapin siya. Nahihirapan naman si Han Sojin. Bumalik sa nakaraan. May nakabitay at nanay niya pala ito. May nagsasalita at sabi niya na, baliw ang nanay ni Han Sojin dahil bakit niya iniwan ang kanyang anak at sundan ang asawa niya. Nakakawalang hiya ito. Meron siyang nakakabighaning ganda, at gusto niya makipaglaro sa kanya ng onti. Hinawakan ng lalaki ang muka ni Han Sojin at sinabi na, anong gagawin nila sa bata? Baka maging katulad siya ng nanay niya kaya baka pwede nilang subukan na palakihin siya. Bumalik na sa present, at nasa iisang sulok si Han Sojin. Sabi ni Han Sojin na papatayin niya silang lahat. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Magsisimula ang pang-apat parte sa labas ng underground practice catacombs, nag-aabang lang si Zugyon. Tinanong ni Zugyon sa isang tauhan kung anong oras na. Sabi ng isang tauhan na hindi na sapat ang natitira. Naisip naman ni Zugyon na mukhang ang pagdagdag ng tagong fragrant snake jaws ay nagsanhi sa pagkagulo ng mga participants. Kapag natapos ito ng ganito, sila Duwon at Ligayem ay siguradong magagalit. Tinawag ng isang tauhan si Zugyon at tinuro ang underground practice catacombs. May nakalabas na. Sila ang una sa mga participants na nakalabas sa binigay na oras sa kanila. At dahil dito, napasa nila ang entrance exam. Pagod na pagod sila at masaya naman ang magkambal na nagawa nila ng tagumpay. Napangiti naman si Zugyon at sinabi na, siguradong uhaw na uhaw sila. Inutusan niya ang isang tauhan na dalhin sila kung saan man para makainom sila. Inanunsyo naman ito ng isang tauhan at sinabi na, may hinanda sila na lugar na malapit lang, kaya kailangan nila maglakad ng onti ulit. Napalingon si Baek ayon sa entrance ng underground practice catacombs. Nag-aalala siya kay Muyon. Tinanong naman siya ni Baek Haan kung ano ang karapatan ni Baek ayon para mag-alala sa iba kung hindi naman niya kayang paalisan ang manage effects ng lason at isang hadlang lang sa kanila. Dagdag pa ni Baek Haan na kung gusto ni Baek ayon na patunayan na kayanan niyang gawin ang mga bagay para sa sarili niya, kailangan niya muna unang alalahanin ang sarili niya kaysa maging isang hindi maganda sa paningin ng iba. Hindi na nakapagsalita pa si Baek ayon. Nakatingin naman si Zugyon sa mga participants at naisip na, may isa na hindi nila kasama. Naisip niya si Muyon at sinabi na, ang presence niya ay kakaiba talaga, kaya akala niya siya ang unang makakalabas. Madidiin si Muyon sa oras, pero may natitira pa naman. At hindi niya aalisin ang expectations niya. Sa loob ng underground practice catacombs, tumalon si Muyon pababa sa gitna. Napapaisip naman siya tungkol sa nakaraan niya. Napapikit si Muyon at sinabi na, hindi talaga ito tinitigilan si Muyon kahit sa paghinga niya. May narinig naman si Muyon sa isang sulok. Pinuntahan niya ito at may tumatawa. Lumingon siya kay Muyon at sinabi na, hindi niya sila pinatay. May hawak siyang bato at patuloy paring sinasabi na hindi niya sila pinatay. Aatakihin niya na dapat si Muyon. Sabi ni Muyon na baliw na siya. Tinamaan lang ni Muyon ay ang leeg ng lalaki, at bumagsak. Naisip ni Muyon na kung sino pa ang may alam ng daan ay siya pa ang naging ganito, at ang sitwasyon ng iba ay kasing linaw lang ng araw. May nagsalita naman at sabi niya na, nagkalat sila kung saan-saan at umiikot-ikot. Sila ay nakulong sa kanilang pinakamasakit ng parte ng kanilang nakaraan at parang naglalakad na patay. Ito pala ay si Han Sojin.
Tinanong ni Han Sojin kung bakit mukhang ayos lang si Muyon. Tinanong din ni Han Sojin kung sino ba talaga si Muyon. Nahihirapan na si Han Sojin, at nanghina pero nasalo din siya ni Muyon. Nakatingin lang si Muyon kay Han Sojin. Naisip ni Muyon na ang identity niya ay hindi mahalaga ngayon. Sa daan na dapat niyang lakarin para gumanti sa Murem Coalition, pero naubos ang oras niya para hanapin si Han Sojin. At magiging imposible na mahanap ang exit sa binigay na oras sa kanila. Sabi naman ni Muyon na kailangan niya lang naman makalabas bago maubos ang oras. Sa susunod na panel, nagbabato lang ng mga bato si Doowon. Sabi ni Doowon na hindi niya mapigil ang pagdudahan ang plano na ito. Kung ang bagong grupo ba ang magiging solusyon lang na mapapagaling ang coalition sa pamamagitan ng pagputol ng laman. Kailangan niya ng assurance tungkol dito. Isang assurance na kahit anong bagay ang lumabas, kaya pera nilang i-push ito. Napatingin naman si Doowon sa pader. Onti-onti itong nasisira, at ikinagulat ito si Doowon. Nasira na ito ng tuluyan at bumagsak ang mga bato. Laking gulat ni Doowon na si Muyon pala ito na bitbit si Han Sojin. Sa susunod na panel, sabi ng isang elder na ang diskusyon patungkol sa paghahanap ng Yong Qiandan ay nagtapos ng imposible. Hindi niya makita kung bakit naisipan nila na kailanganin iyon bigla. Sabi naman ni Zogyon na patawad at itatama niya lang ang mga salita niya. Hindi naman sinabing imposible iyon, pero kailangan para sa deliberation. Tinanong naman ng isang elder na kung may mga nagbago ba patungkol sa Yong Qiandan. Sumagot naman si Zogyon na walang pagbabago. Sabi ng elder na Murem internal inspection. Tinanong ng isa pang elder kung ang sinasabi ba ni Zogyon na ang inspection ay maaaring maging sanhi ng pagbabanta sa Murem Coalition. Sumagot si Zogyon na ang kapangyarihan ng coalition ay lumakas simula noong Great War sa pagitan ng sektor at kulto, at nakagawa ng maraming koneksyon at relasyon sa ibang forces para mapalawak ang impluwensya nito. Ang katotohanan nito ay ang coalition ay dapat mag-imbestiga sa mga grupo. At iyon ang gustong sabihin ni Zogyon. Nagsalita naman ang ibang mga elders at sabi nila na, kung hindi dahil sa koneksyon na nagawa nila, paano sila makakaunlad na ganito? Sabi pa nila na hindi nila dapat subukan ang isang bagay na hindi naman sila magwawagi, at madyay gising lang nila ang inis sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-explore sa mga lugar na hindi dapat. Tinanong ng isang elder na kung makakuha sila ng kawalan ng tiwala sa pagbuo nitong bagong grupo at magresulta sa hindi pagkakaisa sa loob ng grupo, magagawa kaya ni Zogyon na tanggapin ang responsibilidad. Sabi naman ni Zogyon na naiintindihan niya kung ano ang pag-aalala ng mga elders. Pero, makakamit nila ang goal sa pagtrabaho ng Yong Qian, at kung ang grupo ay makahanap at resolba ng mga issues sa coalition. Sabi ng isang elder na nagsasalita si Zogyon sa grupo ng mga practitioners na halos malampasan ang 20 years. Sabi naman ni Zogyon na mababait sila at ang katunayan na mahuhusay at may mga kakayahan sila sa kanilang mga edad, kaya nilagabayan sila sa direksyon na gusto nila para maging ibabaw sa lahat. Tinanong ng isang elder na kung sino ang mamumuno sa grupo na ito. Sumagot si Zogyon na naniniwala siya si Doowon ang mas qualified para mamuno dito. May nagsalita naman sa isang tabi at sabi na, kung patungkol ito sa experience ng coalition, si Doowon ay ang namuno sa Cheongso-dan na kasama si Lee Gayem pero siya ay kakaiba onti. Tinanong din niya kung ang sinasabi ba ni Zogyon na sila ang mga pinakatalentado sa lahat ng henerasyon na nakalipas na exam participants. Dagdag pa niya na wala sa coalition na ang kwento niyan ay patungo. Ang nagsasalita pala ay ang coalition leader. Narinig naman ng coalition leader na ang mga stonemason ay magkakaroon ng karagdagang trabaho. Sabi naman ni Zogyon na dahil sa kapabayaan niya,
Ang isang participant ay sinira ang outer wall ng isa sa mga underground smoke tunnels. Sa susunod na panel, nakita ni Do-won si Sugyeon. Nakita rin ni Sugyeon si Do-won na nakatingin sa kanya at sumenyas. Tinanong ni Do-won kung bakit may addition exam. Sabi ni Sugyeon na gusto ng mga elders na ang mga miyembro ng grupo ay humarap sa Special Force Fighters. Ang idea na ito ay para sa kanila na makakuha ng experience para makasigurado na kaya nila mag-isip ng makatwiran at lohikal ng mag-isa gamit ang kanilang mga sariling talent. More on training session ito kaysa exam. Nainas naman si Do-won at sinabi na, ang ibig sabihin ng mga elders na kahit mabuo ang grupo, hindi nila opisyal na susuportahan ito. Sabi naman ni Sugyeon na hindi nila pwedeng suportahan ito kahit gusto man nila. Noong nagsimula ang Yongcheon-dan sa pag-imbestiga, magkakaroon ng gulo sa pagitan ng coalition at ibang mga forces. Dagdag pa ni Sugyeon na ano sa tingin ni Do-won ang mangyayari kung ang mismong coalition leader ay nanguna at sinuportahan ang Yongcheon-dan. Nagawa na nila ang kanilang makakaya para sa desisyon na ito. Nasa labas na sila. Sabi ni Sugyeon na nalampasan na nila ang malaking pagsubok kahit papaano. Ngayon, meron na lang silang task na nakakasakit sa ulo sa mga susunod na gagawin sa natitirang exam. Kapag ang resulta ng exam ay maayos para kay Do-won, makakapagpatuloy agad sila. Nagsorry naman si Do-won dahil wala siyang ibang pakinabang kay Sugyeon. Sabi naman ni Sugyeon na ang tagumpay nila ngayong araw ay malaking pasasalamat kay Do-won. Nagulat naman si Do-won dahil bakit siya. Sabi ni Sugyeon na dahil sinabi ni Do-won na kukunin niya ang espada, nagawa niyang makipagtabla sa mga elders ngayon. Akala naman ni Do-won na kailangan pa mag-isip ni Sugyeon ng matagal. Tinanong naman ni Sugyeon kung may nangyari ba para magawa ang desisyon at nagmamadaling sabihin sa kanya agad. Sabi ni Do-won na hindi siya makakita ng sign. At sa gitna ng pagsusuko, pagkatapos mag-isip ng maraming paraan at direksyon para magpatuloy, naalala ni Do-won ang nangyari kanina. Nakita niya na bitbit ni Moyon si Han So-jin. Nagkatitigan lang sila Moyon at Do-won. Dagdag pa ni Do-won na na-realize niya na hindi niya dapat hanapin ito kung nakahanap siya ng isang tao na makakapagpabuo ng daan na iyon. Naisip ni Do-won na merong rason kung bakit hindi niya mabuo ang daan na iyon. Napangiti lang si Sugyeon. Ilang saglit lang, dumating si Lee Gaem. Sabi ni Lee Gaem na may insidenteng nangyari sa underground library. Nagulat naman sila Sugyeon at Do-won. Sa susunod na panel, nagpapahinga si Han So-jin. Sabi ni Moyon na kung gusto talaga magpahinga ni Han So-jin, hindi sana siya pumunta sa labas at pumunta pa dito. Dagdag pa ni Moyon na kung magpapasalamat man si Han So-jin sa pagtulong niya, regardless sa lugar, late na siya para magpasalamat pa. Sabi naman ni Han So-jin na umalis na si Moyon, puwera na lang nasabihin sa kanya kung sino ba talaga si Moyon. Tinanong ni Moyon kung gusto rin ba malaman ni Han So-jin ang identity niya. Dagdag pa ni Moyon na bakit obsessed rin si Han So-jin sa origin niya, at kung hindi ba mabubuhay si Han So-jin nang hindi nalalaman iyon. Tinanong ni Han So-jin kung kilala ba ni Moyon ang swordsman na si Song-woo. Nagulat naman si Moyon. Dagdag ni Han So-jin na ang lalaking iyon ang nagpadala sa kanya para kay Moyon. Ang lalaking gumagamit na pangalan na Moyon ay ang makakapagbigay sa kanya ng sagot na matagal niya nang hinahanap. Natahimik lang si Moyon dito. Sabi ni Han So-jin na nakita niya kanina ang nangyari. Kung talagang sinubukan lang ito ni Moyon, ang lakas niya ay masyadong makapangyarihan para matalo ang Murem Coalition gamit isang kamay lang. Dagdag pa ni Han So-jin na hindi niya kayang maabot ang level na lakas na iyon, pero paano naabot ni Moyon ang level na iyon? At kahit sa kabila ng lahat,
gusto pa rin ni Moyon maging parte ng coalition. Wala sa mga ito ang may sense pa. Tumayo na si Han Sojin, at tumingin kay Moyon. Sabi ni Han Sojin na hindi rin siya sigurado kung ang pakikipag-usap pa kay Moyon ay magandang idea. Tumalon si Han Sojin papunta kay Moyon. Dagdag ni Han Sojin na ang alam niya lang sigurado ay kung delikado para sa kanya ang malaman ang identity ni Moyon, ang matandang lalaking iyon na si Songwol ay hindi sana sila pinagtagpo. Pinipilit ni Han Sojin si Moyon kung sino ba talaga siya. Nagkatitigan lang sila Moyon at Han Sojin. Sabi naman ni Moyon na alam ni Songwol ang daan na pupuntahan ni Moyon. Kaya kung pinadala ni Songwol si Han Sojin, ang ibig sabihin na ang daan na kukunin niya ay makakapagbigay ng sagot na hinahanap ni Han Sojin. Papayagan ni Moyon si Han Sojin na sumama sa kanya pero si Han Sojin ang kailangang maghanap ng sagot sa sarili niya. Nagtaka naman si Han Sojin dito. Tumalikod na si Moyon at sumigaw si Han Sojin na, wala siyang paki sa daan na kukunin ni Moyon. Sabi naman ni Moyon na wala rin siyang paki sa gustong sagot ni Han Sojin. Ang gusto lang ni Moyon para kay Han Sojin ay hindi siya hilain pababa sa lakbay na meron siya. Kaya kailangan maging prepare si Han Sojin. Ang identity ni Moyon at lahat na may experience ni Han Sojin ay sobrang hirap matiis. Umalis na si Moyon at nainas naman si Han Sojin. Habang naglalakad, naiisip ni Moyon na kung paano nagiging matyaga si Han Sojin, at sino ang kukunin niya pagkatapos. Napangiti naman si Moyon. Sa susunod na panel, nagsama-sama sila Lee Gaem, Zugyon, at Duwon. Sabi ng isang tauhan na halos hindi nila mapigilan ang babae pagkatapos tawagin ang 5 warriors. Wala namang intensyon ang babae na pumatay, pero siya ay matigas talaga, lalo na sa babae. Ito pala ay si Baek Ayon na nakahiga at nakatali. Nag-alala naman si Zogyon dahil anak ito ni Baek Wulmon. Tinanong ni Duwon kung mag-isa lang ba si Baek Ayon na pumunta sa library. Sabi ng tauhan na ayon sa unang nakakita sa kanya, siya lang mag-isa. Sabi naman ni Zogyon na ang basement library ay puno ng martial arts tomes, kaya ang trespassing ay isang krimen dito. Sabi naman ni Lee Gaem na kailangan nila magtanong kay Baek Ayon, kaya ikulong muna siya hanggang sa magising siya. Naintindihan naman ito ng tauhan, at binitbit na ng iba si Baek Ayon. Sabi ni Zogyon na kung gusto nila itago ang pangyayaring ito, kailangan nila makasigurado na magwawagi sila sa pag-imbestiga. Sabi naman ni Lee Gaem na sa lahat ng tao, ang anak pa talaga ni Baek Wulmon. Sabi naman ni Duwon na kahit na ito ay maglagay ng butas sa relasyon nila kay Baek Wulmon, kailangan nila manatili sa batas ng coalition. At iyon ay lubos na kailangan. Sa isang banda naman, sabi ng isang tauhan na nakuha sila sa pag-akit. Nakatanggap din siya ng balita na ang anak ni Baek Wulmon ay nahuli. Ang kausap ng tauhan ay ang coalition leader pala. Kinaumagahan, may nag-anunsyo na ang lahat ng participants ng Cheonsodan entrance exam ay magtipon-tipon sa training grounds. Lumingon naman si Jang Hyun at kinausap sila Baek Jian at Baek Haan. Sabi ni Jang Hyun na hindi niya nakita ang kapatid nila simula kagabi pa. Sabi naman ni Baek Haan na hindi niya rin ito nakita. Sabi naman ni Baek Jian na masaya mag-isa si Baek Ayon, at hindi rin naman siya magiging late kaya wala na dapat ipag-alala pa. Sabi naman ni Jang Hyun na kahit na dahil mukhang hindi alam ni Baek Jian kung nasaan man si Baek Ayon. Dagdag pa ni Jang Hyun na paano nagiging pabaya si Baek Jian bilang nakakatandang kapatid. Nagalit naman ni Baek Haan at susugurin na dapat si Jang Hyun pero pinigilan lang siya ni Baek Jian. Sabi naman ni Baek Jian na dinidistansya lang ni Baek Ayon ang kanyang sarili dahil sa isang ordinaryong alitan ng pamilya, kaya wag itong intindihin.
Sabi ni Jang Hyun na palaging lumalawak ang mga distansya at tiyak na lalala ang mga alitan. Magbibigay pa dapat ng advice si Jang Hyun, pero pinigilan ito ng kambal niya na si Jang Hyuk. Sabi ni Jang Hyuk na wag nang pansinin ni Jang Hyun, dahil hindi katulad niya, sinasabi talaga ni Jang Hyun kung ano man ang pumasok sa isip niya. Nainas naman si Baekjae dito. Nakarating na sila sa training grounds. Maraming mga tauhan o warriors ang nasa paligid. Nagtataka naman si Jang Hyuk kung lahat ba ay nagpapanggap lang na hindi alam ang nangyayari, o siya lang ba ang nakakapansin, dahil pakiramdam niya na parang tina-trato silang mga kriminal ngayon. May pumasok naman at sabi niya na, maguguluhan sila dapat kung inosente sila. Pero kung hindi, kailangan nilang mag-alala. Si Do-won pala ito, at tumingin lang si Moyon sa kanya. At dito nagtapos ang pang-apat parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng Record of the War God. Salamat!